Simula na ngayong araw ang ikatlong magkakasunod na termino ng pamumuno ng Democratic Progressive Party sa Taiwan. Nanumpa si President-elect William Lai Ching-te at Vice President Xiao Bi-khim sa ilalim ng larawan ni Sun Yat-sen, founder ng Republic of China, sa isang seremonya sa Presidential Building sa Taipei. Dito ay tinanggap din niya ang dalawang seal na sumasagisag sa kapangyarihan ng Pangulo sa Parliament Speaker. Isa rito ang ROC Seal, habang isa naman ay Seal of Honor. Kabilang sa mga dumalo sa inaugurasyon, si outgoing President Tsai Ing-wen na nagpaalam na rin matapos manilbihan sa loob ng 8 taon. Nakiisa rin sa seremonya ang kinatawan ng nasa 29 na bansa, kasama ang huling 12 diplomatic allies sa Pacific, Central America at Holy See. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, umaasa ang mga Pilipino-Taiwanese na magkakaroon sila ng oportunidad sa trabaho at mas may papaliwanag sa kanila ang mga karapatan at batas. Yung about the law ng dito sa Taiwan at saka yung problema ng mga Sinchumin, minsan hindi naman naiintindihan ng mga Taiwanese yung fluent ng Chinese namin. Doon. Tapos maliwanag sa amin, maintindihan nila about sa pagtatrabaho at saka paano kami makapasok ng tamang trabaho. Yun ang about the law na maintindihan namin. Binigyan din ni Pangulong Lai ang kahalagahan ng regional peace at stability sa Taiwan Strait. Nanawagan din siya sa Beijing ng isang dialogo at irespeto ang malayang pamumuhay ng mga Taiwanese. Our government will uphold the 4 commitments, neither yield nor provoke, and maintain the status quo. I also want to call on China to cease their political and military intimidation against Taiwan, share with Taiwan the global responsibility of maintaining peace and stability in the Taiwan Strait as well as the greater region, and ensure the world is free from the fear of war. Tinawag naman ng China si Lai na dangerous separatist na magdadala umano ng giyera sa isla. Matagal nang nagbabala ang Beijing na gagamit ng pwersa upang mapasailalim sa kanilang kontrol ang Taiwan. Paulo Desal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.